Mga ka-agritibis ka-farmers ka man naroon ka magsasaka. Time check at 8 o'clock at ito magmi-mix tayo ng pang first stop dress natin. Ito yung 2100 24S sulfate. Ayan, wala tayong mabili na bilog, granule, kaya wala. Ayan, yung powder ito kapilitan na isasabog nila tatay at si Pinsan Gibbs na kung taga-saka natin na hindi nila maisabog ng malayo dahil itong 0060 natin, karga tayo ng isang bag. Ito ay gagamitin natin sa 15,000 square meter. Ayan, mag-advance stop dress tayo para hindi tayo mahuli lalo't matanda na itanim itong ating palay. Ito yung imimix natin ulit, 1 kilo hypercompose bawat bitaw natin. Nagmix tayo para makita niyo yung resulta ng product ng Aggressive International Marketing Corporation na potassium humate. Ayan, may 12% potassium, 2 na N, nitrogen at humic acid at iba't ibang element. Ayan, kung ito lang gagamitin nyo, sundan nyo lang yung instruction na sa likod na para talagang maganda dahil yan ay subok na. Dahil gumagamit tayo ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer, bilang populyar natin ay ilinis natin. Ayan, para may hold lang sa abono natin. Ayan, i-mix natin ang pag-mix sa yan, humus, potassium hypercompose. Kung complete yung mga abono nyo, mahirap i-mix walang nitrogen na urea or 2500 sulfate. Kumuha lang kayo ng kahit 1 to 2 kilo, ipakapit nyo muna sa abono ito na may nitrogen bago nyo i-mix sa complete para kakapit. Kung yung mga complete na mahirap mabasa, hindi kakapit, ay kailangan nyo i-mix 1 day nakamix na bago nyo isabog kinabukasan para nakakapit. Okay, sharing is caring. Ayan, para masundan nyo. Tapos ganyan nyo lang. Tapos i-karga lahat yan, i-mix ulit. Yan, ipapakapit muna natin yan. Ganun. Tapos pag ipupulyar naman ito, okay na yon. Kasya na yung i-mix nyo sa hypercompose. Sa yield, itong hypercompose i-mix nyo sa Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Ikon lang, isang kutsara, 10 grams lang yun na hindi siya puno. Kung lang kalos, sabi nila yun, kalos. Kasi ito may kaya niya ng 10 kutsara, 100 grams. Ibig sabihin, divide nyo sa 10. Kasi 1 hectares nga, divide 10 yan palagi. Ay, yun yung kanyo, isang kutsara, yung 10 grams. Basta na-compute kayo, kahit yung fertilizer, i-divide nyo lang sa 10. Kasi yung 1 hectares ay may 10,000. Yun na 10,000 na sukat square meter. I-divide nyo sa 10, mayroon tagwa 1,000 square meter. Kung dalawang bag na abono yung i-abono nyo, ibig sabihin tag 10 bawat 1,000 square meter. Ganun lang yung computation nyo sa mga beginner sa pagsasaka. Okay, sharing is caring. Yung YouTube channel natin, Agritipid PH, i-upload ulit natin to sa yung top dressing natin para makumpleto yung data natin lahat dito sa apat na variety, SL 39HH, LP 2096, RC 222 at LP 937. Kita na. Yan na yung na-mix natin. 1, 2, 3, 4, 5. At least nakita nyo ngayon na kung hindi tayo busy, may videos natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10. Ayan, sakto. Nandito na sa Pinsan James. Sakto mamaya kung wala nang, huwag kayong mag-top dress kasi malalaki na yung dahon ng palay. Okay lang kung sa early stage, hindi tumatama sa dahon. Lalo papasok na yan palay sa paglilihi, ganon, stress na yan, or pagbubuntis, may stress na yan, hindi pwedeng
lalo't sulfate itong nabili natin, mura kasi ito, or urea, basta yung may nitrogen madaling matunaw, nakakasugat ito ng dahon. Pag tumama sa dahon na basa, malaki na yung dahon ng palay, kaya kailangan tanggalin nyo muna, pawalain nyo muna yung hamog sa dahon bago kayo magtapres para hindi masusugatan, dahilan na mag-fungicide na naman kayo, fungicide at bactericide. Gagamutin nyo ulit yun, masusugatan, ma-stress yung dahon ng palay. Yan. Okay. Pinto sa jersey tutod yung jayan. Kadugi na aja, okay pa tangka din nila aja, yun patangka na yun. Ata 0060 mang patanggan dyan. Ayan yung tamang paraan ng paghalo ng produkto natin, hypercompost. Napakaganda po ito. Para yung abono ninyo, gaya dito kasi naglalagay tayo. Itong sakahan natin, nakita nyo naman, iniikot ko kayo nung nakarang araw ba yun. Napalibutan tayo ng kanal. Pag nagpatubig yung mga katabi natin, lumulusot. Maraming butas ng kuhol at kiwit. Or apaw, ponte, hindi malus yung ibang nutrients na gaya ng nitrogen. Sumasama yan, tapos yung potassium, madaling matunaw, nakapaibabaw yan sa tubig kaya lumulusot. Kung aapaw yung mga pilapil natin at yung mga butas ng kuhol, at least i-maintain natin ng 2 days, pitpit natin ng umaga at hapon, okay na yon. Hindi na masyadong maraming losses. Yun yung pag-maintain natin dito, sasakan natin na lubugin, daanan ng tubig. Okay, yan. Sige, video at sako ulit, sako lang. Bukbuk mo. Yan. Okay, napulkon natin ngayon, na-dokumento natin. Nakita nyo. Wala tayo nung side dressing. Pangalawang pagbitaw yon, side dress yung tawag nyo kasi. Pero yung side dressing sa mais sana. Walang side dressing sa palay, puro top dress yan at basal. Kasi nag-abono ka sa top. Yung kasi mais matangkad, kaya side, naka-side. Sa side ka maglalagay ng abono, kaya side dressing. Yun yung tawag. Nasana yung mga farmers na basal side dressing. Ay, ikon na natin kasi maraming farmers na yun talaga ang alam. Yung pangalawang pagbitaw natin, nakita nyo, punta nyo YouTube channel natin, Agritipid Fish, nandun. Ito, i-upload ulit natin. Yung pamaraan natin, paano maghalo ng hypercompost. Okay, naghalo tayo ng 1 kilo. Dito sa 15,000 square meter. Yan yung may tutulong niya. Ito lang yung 5 na nakalagay na pero marami. Actually ito, ang daming sustansya. Hindi kayang i-analyze lahat, kulang ang machine dito sa Pilipinas, kaya ilan lang yung naipalabas na sustansya. Halos yung 16 to 17 element ng lupa, 16 element ng lupa at nakukuha dyan sa taas, sa air, ay nakapaloob po dito sa hypercompost potassium humate. Pero yan lang yung pinalabas, humic acid, nitrogen at potassium. Yan. Yan, ibasa natin pala yung kwan. Ayan, yung benefits dito. Neutralize soil acidity. O kung yung lupa ninyo ay maasim na. Kung maasim yung lupa, mababa sa 4.5 to 4. Ibig sabihin, kahit ang dami nyong binibitaw na abono, hindi niya, parang sumisingaw lang siya, hindi niya na-absorb yung nutrients, nakalak. Okay, ganun yun. Pag mataas naman yung pH level nyo, alkaline, nasa 8 o hanggang 10, ganun, ay parehas din sa epekto ng acidity, magkakasakit. Doon nagkakasakit yung palay ninyo. Tapos ito, next, increase germination and viability of seeds. Ito kasi, pag i-mix nyo sa seeds, ikinot nyo sa mais, ganyan, ikukot nyo bago nyo itanim, napakaganda. Or sa pagbabaran ng binhi, ay mas mapabilis yung pagsibol ng seeds. Ikatlo, saan na? Ikatlo, improve nutrients uptake. Improve nutrient uptake of plants. Ayan. Kung may ganyan,
halos kakainin niya yung binibitaw nyo. Sabi ko sa inyo, parang feeling nyo darker palagi yung palay nyo dahil matagal mawala. Hindi basta-basta naglulusis yung nutrients na ibinitaw ninyo. Okay, mas mapabilis yung paglaki, paglabas ng sowi, pagbinat, ganun. Yan, number 4, improve soil cracking, help the soil loosen. O, yung mga sakahan nyo na mabilis bumitak, yung mga sakahan na matitigas, ayan, pararamihin niya yung microorganism, palalambutin niya yung lupa nyo para yung ugat ng palay ay mas mabilis kumapal, lumalim, hindi nahihirapan na kung mas lalim yung ugat, makapal, ay maraming makasipsip na nutrients yung mga tanim. Ibig sabihin mas mabilis bumulas, lumaki, magbibigay ng magandang ani. Tapos 5, yung 5, increase soil water holding capacity. Okay, ibig sabihin nun kung lumambot yung lupa, gumanda yung hindi nabibitak, ibig sabihin hindi lumulusot yung tubig nyo, nag-improve yung hindi basta-basta tumatakas yung tubig ng palayan nyo at nawawala. Okay, ganun lang, sharing is caring, yan yung nakalagay dyan. Okay, ganyan na. Trabaho naman ng Yieldmore natural purpose foliar fertilizer, yung binibitaw nyo mga sustansya na kulang dahil ngayong soil nyo ay hindi ganun kagandahan. Ayan, trabaho ng mga to ay pupunan yung mga macro at micronutrients na kulang na sa sakahan nyo sa kasusunog ng dayami. Sinusunog nyo pala yung dayami, nag-evaporate or nasusunog yung mga sustansya, kaya pupunan niya. Kaya yung nagtataka kayo mga palay natin ay kabilis buminat, kabilis maglabas ng sowi at hindi masyadong nai-stress. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Lagay na sa sako. Yan, para ma-distribute dun sa madaling buhatin. Yan. Ito na, maganda yung pagka-mix. Yan. Yan. Magpaga na bulong na. Yan. Ginay ko yan. Sa gilid na, yung palang gilid na kasi yung level ng lupa dito pa ganyan, kahit konti na lang yung ilalagay doon. Huwag nang damihan kasi yung nitrogen yung papagilid yung nitrogen, kaya minsan lalapad yung dahon ng palay at malalambot. Kaya tatamaan na ngayon ng bacterial leaf blight at bacterial leaf stick, fungus at bacteria. Yan. Okay, ngayon yung kilos nito i-divide lang sa 15,000 square meter. Bali 200 kilos divide 15,000 square meter, nasa nasa 12 ganun na kilos per 1,000 square meter. Okay, ayan, may tutulong na sharing is caring. Mga kagri, ayan, tipids ka-farmers, kamanalong ka magsasaka. Yan, puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid PH. I-upload natin ito, yung top dressing natin. At nandyan si Jojo, ayan, tumulong dito. Kasama naman na magsaka ni Pinsan James doon sa pang 3 hectares yung sinasaka nila. At yan na. Lagyan nyo lang ng sakto na tubig. Okay, yan, naliliman kasi dito kaya medyo mahina yung sowi dito. Ayan siya, panoorin natin saglit. Para hindi tatakas, hindi sisingaw yung abono nyo, lalo yung binitaw natin at 2100, 24S yung sulfur. Alam nyo naman yung sulfur din ay hindi lang siya na nakapagpapaba ng pH, kundi kaya niyang kontrolin yung fungus at bacteria. Ayan, andyan siya. Nakakontrol na natin, tapos na tayong umikot. Nandun naman, biyanan ko. Ayan, si Pinsan James, nasaan siya? Tatlo sila, ayun, nandun naman siya sa LP 2096. Ayan, yung palang mga nagtatanong din, gaya ng mga sinabi ko sa inyo dyan sa group chat, na dahil nakita lang yung kulay ng dahon ay medyo green pa, wala naman sa number 4 or number 5,
may iba-ibang karakteristik po yung palay. Parang yung hybrid ay may darker. Mas darker yung hybrid kaysa yung inbred. Ayan. Yan yung katabi natin, inbred RC222. At wag niyong pagbasihan sa vegetative stage, walang kakulangan sa sustansya. Dapat. Okay? Dahil wag niyong pagbasihan lang yung dahon dahil nasa vegetative stage kayo. Ang kukunin nyo dyan ay yung dapat labas yung maraming sowi para pagdating ng pag-uuhay ay hindi kayo natalo sa sowi. Mas maganda na parami nyo na yung sowi para kaya nyo nang kontrolin kung gusto nyo medyo i-control yung kanya. Kaysa yung mabibitin kayo ng sowi, mahirap habulin kahit pandami yung itinapdress kung yung palay ninyo ay madalang, mahirap i-ani ng malakas. Okay? Yan, sharing is caring. Yan, lapitan natin. Oh, may halo dito sa flowering. Dito sa gilid. Ayan, hybrid siguro ito nung nakaraang wet season, ay dry season. Yan yung iwasan ninyo. Yan yung sinasabi natin kung biglang lumakas ang ulan. Ayan, kung kanyari ngayon. Ayan, nasa flowering stage kayo, kalakasan. Ay makulimlim. Tapos natapatan kayo ng makapal na ulap. Biglang bumuhos yung malakas na ulan, malalagyan yan or malalaglag yung nota, matatamaan or yan yung nota, yan sinasabi nilang flower, or malalagyan yung loob ng butil kasi ang butil ay magsasarado kung nalamigan. Kung nagsarado yan na may tubig sa loob, automatic yan na baog. Okay, yun yung nangingitim na pagkakamalan nyo naman na yung sinipsip ng rice bag, dangaw. Okay, yun yung madalas yung napagkakamalan. Tapos yung kinakain naman ng friendly insect natin, ayan lady beetle. Kung nagsarado po yan, natapos na ngayon, every butil ng palay ay may 2.5 hours na ma-fertile, hindi sabay-sabay yan. Yung na-fertile na kusang magsasara. Okay, kung nagsarado na yan at nakita nyo may nota sa labas, yung nasaraduhan, ibig sabihin na fertile na po yun, nagsara na. Okay, tapos yun naman yung kinakain na napagkakamalan nyo yung orange lady beetle na kasamahan natin ay napagkakamalan yung kalabang insekto, kaya humingi kayo ulit ng insektas at gusto nyong patayin. Hindi nyo alam na napaka halaga niya sa palayan dahil yung ladybug beetle, yung isang ladybug beetle ay kayang umubos ng 5,000. Okay, 5,000 yung kaya niyang kainin para bago siya matapos yung life cycle niya. Kaya niyang ubusin yun. Yung mga kinakain nun, yung mga itlog, at yun, kung walang makain, sili-sili. Maganda kung naparami nyo yun, lady beetle, malakas yung ani ninyo. Okay, ito na. At binilin natin yung ating mga nagsasabog na kung may portion nakita nila sa gilid dahil yung leveling natin pag ganyan, tapos daanan tayo ng tubig, umaapaw, pumapunta, nagpapagilid yung nitrogen, sumusobra dito, wag na nilang sabugan dahil nag-o-over na nga, yung ibang axis ulit doon pupunta dito sa gilid. Kaya kung nag-foliar naman kayo, wag nyo nang patutukan. Okay, dahil lalo lang na tumataba yung gilid. Ang i-apply nyo dyan, solo 0060 o complete na lang ganun. Ayan. Okay, hope marami kayong natututunan sa actual na ating ibinabahagi, actual na pagpaparming, theoretical, actual. At pagpasensya nyo, mahaba yung mga videos natin dahil ayaw nating mag-edit, i-post lang natin sa YouTube. At sabi ko nga, maswerte yung makakahanap at matutulungan at makakuha ng ideas. Ganun lang po. Sharing is caring. Powered by Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer and Hyper Compost. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan po, si Jojo ay nasa height niya ay 5'7". Ayan, yung edad ng palay natin ngayon pala ay mag 33 days old. Ayan, ito yung SL 3988. Yan na yung height ng palay natin. Hanggang puson na yan. Doon naman si Bianon ko. Doon naman si Vincent James, sa LP naman yung tinitira niya. LP 936.
Okay, malapit na matapos at pagkatapos nila, pagmeriendahin natin sila ng pansit kabagan. Ayan na. Tapos na sila. Yan yung pag-aabono nila. Final lansing at bukas naman, kung wala tayong ginagawa, mamayang hapon iikot tayo, magpitpit ulit ng mga butas ng kulak. Tayo na ang gagawa. Kasi mga to ay busy. Kung wala naman tayong pang masyadong ginagawa, pagkatapos magsundo sa school. Kasi pasokan na naman. Ayan, good luck sa mga student at mga teacher. Ay magpitpit tayo para walang tatakas. Wala tayong leaching. Ayan. Para wala tayong tinatapon na mga sustansya. Okay, sharing is caring.